Lumobo ang bilang ng walang trabaho sa bansa na pinakamataas sa loob ng 3 taon. Pinaka-apektado ang construction sector na tila niragasa dahil sa flood control scandal. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 1.63 milyong Pilipinong walang trabaho noong 2024, umakyat ang bilang na ito sa 2.26 milyon noong 2025. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate sa loob ng 3 taon. Mula mahigit 1 milyong Pilipinong nagkatrabaho noong 2023, bumaba ito sa 664,000 noong 2024 at lalo pang bumagsak pagpasok ng 2025 dahil 172,000 na lang ang nagkatrabaho. Sa sektor ng construction, nakita ang pinakamababang pagbaba ng bilang ng trabaho. Ayon sa PSA, epekto ito ng paghigpit ng gobyerno sa pagpondo ng mga infrastructure projects kasunod ng mga maanumalyang flood control project. Negative yung growth rate doon sa construction, particularly public construction. So dito, nakita talaga natin na ito yung major contributor sa year-on-year. Pero kahit sa labas ng construction, mahirap maghanap ng trabaho. Kasi kapag po walang trabaho, walang pera, walang panggastos po. Wala po talaga. Zero. Sabi sa isang pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, kahit lumago ang ating ekonomiya noong 2025, mabagal ito kaya hindi makalikha ng trabaho. Sabi pa ng pag-aaral, baka nga mas marami pa ang walang trabaho dahil binibilang agad na employed ng Philippine Statistics Authority kahit yung mga nasa gig economy at mga nagpa-part-time kahit kapos o wala talagang kita. Halimbawa, yung tumutulong sa family business. Overall, naging 4.4% lang ang growth rate. Sabi nila, well, it is still a positive growth rate, which is true. Kaya lang, merong mga nangyayari sa loob ng ekonomiya natin na hindi nakakapture ng GDP growth rate. Unang-una na dyan, pagdami ng mga unemployed individuals. Ipinapanukala sa research paper ng Kamara ang suporta sa mga negosyo at sektor na nagbibigay ng maraming trabaho, tulad ng bawas sa buwis na kanilang binabayaran. Kung marami ang walang trabaho, maraming walang pambili. Mababawasan ang kita ng mga negosyo na magpapabagal lalo sa ekonomiya at may epekto lalo sa trabaho. Ano bang programa ng pamahalaan ang magdudulot ng mas maraming trabaho? Huwag na yung mga ayuda. Kasi yung ayuda temporary at saka ito parang nangyayari niyan, ginagamit na instrumento para makabili ng boto. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.